Para dito sa ating game number 2 again. Welcome to Mobile Brigida Legends. Aurora laban sa TLPH. Mainit yung kaninang nakita natin na laban. Probably maging mainit ulit ngayon. Oo, kasi yung nakikita naman nating hawak-hawak ni Karurito sa kanyang jungle role ay ang Suyu. So ito yung kauna-unahang beses na makikita natin si Carl na nakasuyu. And siguro for me, yung isa sa mga pinaka-aabangan natin dito sa Suyu ni Carl ay yung magiging interaction niya. Gaano mas mapayapa ang magiging buhay niya kontra dito sa Tigreal. Ngayon na may ability siya na i-immune yung sarili niya every now and then. O parang ano no, hindi na siya magiging viable target agad just in case dun sa mga crowd control. Kasi sinabi natin for Renny J, ang tiga playstyle niya talaga is man-delay, Yes. yung continuous na poke. Which by the way, yun naman ang sinalo na sinabi din ng, or sinagot na sinabi ng ating mga katambay na kaya kinuha naman ng TLPH yung Louie. So parang nagkakaroon tayo ng direct answers. Lagi kang may naka-front, so Yep. why not bigyan mo din ng nagpupok na hero. So very specific yung mga heroes na nakuha ng dalawang teams natin. Yep. Depending doon sa naging lineup din Oo. na nailatag sa kanila. Tsaka may capability ngayon ang Team Liquid in or compared to game number 1 na hindi manggaling doon sa mga sobrang expected na areas. Pero ito yata ay medyo in-expect ng Aurora MLBB. Napaka-low na ni JP pero naiwasan pa doon ang Star Shatter. Ngayon naman si Demon kahit makukuha pa yung last hit sa kanya kasi inabangan siya ni Carl TZ. At ngayon ay hinahabol din dyan ng ibang mga miyembro maging si Sanji. Soulsiver, mapaforce yung flicker para kay Rene J. At siya ang magiging first blood for TLPH. Napakaganda nung ginawa doon ng TLPH, talagang pinorse nila. And we have to commend yung mga dispersion dito ni Sanji. Yep. Pero we also have to commend yung ginawang pagsalag ni Rene J doon sa mga skills ng TLPH na siya na yung nag-front Oo. para hindi mapatay si Demon Kite kasi delikado kapag si Demon Kite yung namatay prior this turtle objective na which by the way sinisimulan na ng TLPH at nandito si Rene J Yep. para magbigay ng impormasyon para sa mga kanyang kakampi pero hindi naaabot at hindi na makakasilip ang Aurora. Harang na harang no? Tatalsik naman yung mga binabato. Pero alam mo yun, at least hindi direkta. At napakaganda nung naipakita doon ng Team Liquid Philippines na immediate conversion para makakuha ng objective. Ngayon ay parang naisasakatuparan naman nila ang nagre-reflect kanina doon sa ating draft index na lamang nga naman sila ng kaunti kumpara sa Aurora MLBB in terms of the early to mid stages of the game. Pero maski sa mga gold crab natin, grabe ang palitan. Ay! Oo, parang lahat talaga ng mga pwedeng kuhanin ay kailangan makakapitalize mo. Ito yung sinasabi natin crowd control din with this Nathan. But for Domeng, parang hindi din talaga aatras. Talagang Yep. sinasalubong niya lang din si Benny Cutie. Yes, at interesting na makita dito no, na ganito katapang ang Team Liquid Philippines in the early stages of the game. Parang gusto na talaga nila i-ride yung momentum. Soulsiver nandoon na, mag-implosion na nga ba rito si Rene J kasi nagabitan siya ng Way of the Dragon. Papasok na rin si Demon Kite, Ugi Shadow Kill, pero mapagpahatian ng tatlo. At mukhang hinaharapan lang talaga ng mga miyembro ng Team Liquid Philippines at nakapag-diversion out! Oo, parang sabi ni Sanji, ayoko na dito, kailangan ko na umalis. Kailangan ko nang umalis at nakaalis si Sanji considering na may mga players din doon from Aurora. Ibig sabihin yan yung burst damage ng Aurora ay wala pa talaga. So ang palitan dito ng mga players natin is talaga nagkakasalubungan. Even for Demon Kite, dami mga moments na talagang almost close na mabigyan siya. Pero siya yung hindi nakakabigay. Oo. Laban sa TLPH currently at 0 kills para dito sa ating game. At kung titingnan naman dito yung goal, parang malaki ang kalamangan ni The Young Goat. Yan, mataas-taas yung mobility talaga na hawak ng Team Liquid kung yun lang. Tsaka parang kapag ka naghanap sila dito ng i-commit na talaga ng player, ang dami nilang ways na i-close lang talaga yung gap. Kumbaga, i-make sure na ipupursue nila until the very end. Tapos yung Blade Surge, pati Evil Queller nga na meron dito si Carl TZ, basta yung top mode. Kasi may naka-top top, top and hold mode yan So, ang daming ways dito maging sobrang aggressive lang ng Team Liquid. Speaking of, isa na namang Purify ang na-force out. Nandoon na rin ang attempt, pero naiwasan nga ni Carl TZ yung implosion! At kaya naman si Sanji makakakuha ng ating turtle at si Rene J panganguna mapapatumba. Glorious Pathway para makasugod lang talaga ang mga miyembro ng Team Liquid Philippines. Edward is down as well and hindi na nagpatuloy ang Team Liquid. Alam nila dito, disiplina muna, kailangan pa iralin. So, dalawa nakuha dito para sa Aurora. Nakikita natin yung aggression. Nakikita natin yung aggression, pero nagkakitaan. At ang nakita natin doon, yung unang kill ni Demon Kite is a shutdown pa laban kay Carl TZ. Parang ano pa no? Parang nag-clutch hold dito si Carl TZ kasi may counting dagdag sa kunat yun kapag ka nandoon ka sa immortal form. Pero teka lang, mukhang naharangan dito si JP. At hindi na tumuloy yung Way of the Dragon pero mabubuhay pa yata. Oo, parang nag-ano dito. Ang makikita natin para sa dalawang teams natin, nagkakasagutan lang, parang sinasalas-malas possible pa rin si Rene J.
Pinagbabato ng mga pala dito ni Benny Cutie. So Sanji, nakita na natin to kanina. Umeska po na naman. Umeska po na naman si Sanji sa harap ng kalaban. So sobrang nakakapitalize ngayon yung lack of burst or enough damage muna for Aurora MLBB. Nagagawa ng paulit-ulit ni Sanji yung mga ganoong pagre-reposition at pagtakas kontra dito sa mga membro ng Aurora. At napakakalkulado na nakikita nating gameplay sa ngayon from Team Liquid. Literal na ayaw bitawan itong kalamangang ito. Tsaka nakakatuwa, no? Nakita natin in action yung sa mga unang tanong na pinost natin papasok sa laro. Yung magiging interaction ng Suyu sa mga setup magmula sa Tigreal. So far parang nauuna siya lagi. Parang Oo. naging one step ahead. Kaya yung usual na parang pattern sabihin na natin for Energy ay hindi niya mostly nagagawa. Currently have 4 deaths para din sa ating game. Pero kinagandahan naman para din sa Aurora is hindi pa nakukuhanan Yes. ng death naman dito si Domeng, which by the way ay parang target na rin. Uh-huh. Pero makakapag-dash away. Meron na dimension play na bigla na talaga. Hindi niya inakala na napagigitnaan na siya ng 4 at kababanggit mo lang na good thing yun for Aurora pero ultimo yun ay sinagot na ng Team Liquid Philippines. Magpapatuloy ba rito si JP? Hanapin niya yung setup on to Renegade. Kaso nandun naman yung Sacred Hammer sa implosion. Andito na rin naman si Sancord with Revitalize kaya naman mabubuhay pa yata dito si Daddy JP. At hindi makakakuha ng kapalit ang Aurora. Parang nahihirapan sila dito sa mga pitik din na talaga ni Sanji. Even for Edward dito ay hindi na makapag-front. Dahil alam niya na magkakaroon ng dispersion para dito sa side ng TLPH. TLPH again, 2.3k gold lead. At makakapag-secure pa nga ng turtle para dito sa ating game. So parang inuunti-unti na nila ngayon na tinatry na kuhanin yung resources ng Aurora. Now for Aurora naman, ang inaantay siguro nila is yung pang maramihan Yes. na sabihin natin implosion for Renegade. Oy, pero teka ha, andito yung Ugi Shadow Kill, napagkatiyan pa yata last minute, tapos yung Glorious Patoy, ang ganda ng latag. So hindi tutuloy ang Aurora MLBB at nandito na nanggugulo ang Team Liquid sa purple buff mismo ni Demon Kite. So madedenite na ito mula sa kanya at ilalaban pa ba ito ng Aurora kasi yun lang yung pakay ng Team Liquid. Parang nabaliktad yung playstyle kasi kanina, game number 1, ganito yung ginagawa ng side ng TLPH yung ginagawa ngayon ni Domeng. Yes. Na kung saan si Benny Cutie ay nag-farm lang or as much as possible ay nagpapaliit ng mapa ng kalaban. So si Domeng dito ay makakawit, hindi mahahanap nila JP or probably iniiwas na lang din nila na magkaroon ng pwedeng sandwich play against them. And now Demon Kite, meron na siyang Malefic Roar for this game. So medyo siya yung laban natin, paano ba natin nasabi na para siyang thriller na movie pero hindi mo alam kung kailan dadating yung jump scare. Kasi ultimo yung mga Star Shatter dito ni Yue, napakasakit din eh. Nararamdaman naman pero nararamdaman na rin ni Sanji dito yung Ugi Shadow Kill. Pero inabutan pa ng Revitalize. Sanduho is real. Literal sinagip. Sabi niya, pre, meron ako revitalize, pre. Ganun yung, pag pinakinggan yung match, pero set up play doon sa may bottom lane, sino ka ba mahuhuli nila? JP is down. So may bawi, may sagot ang Aurora kay Daddy JP. Nabawasan dito ng taga-setup ang Team Liquid Philippines. Pero mababa naman ang mga death timers at mukhang aabot pa naman para sa susunod nating objective. Pero still, kailangang respetuhin yung mga ganoong klaseng papitik-pitik din at capabilities ng Aurora MLBB na mag-take ng pick-offs. Kasi very, sila kung kanina nararamdaman natin na kinakapos pa sila ng kaunti, basta may isa silang ma-isolate na target, halos parang sure kill na eh. Given yung Novaria, Ugi Shadow Kill, and even yung iniipon ni Domeng na dahil Kaya nila pa isa-isa. Kaya nila pa isa-isang kill against TLPH. Tsaka yung parang mga discover natin sa buong MPL Season 14, medyo magkakatrust issues ka kahit gano'n kalamang yung isang team parang biglang nababaliktad. So hindi talaga natin masabi, but so far TLPH maganda yung hawak nila sa mapa, maganda yung hawak nila sa kalamangan nila. Okay, makikita natin na ayaw muna maglakad. Yep. The Echo Express before, teleport lang muna at marereset yung Lord 9. Then nasa low na magandang Astral Echo, by the way, para di sa Aurora. Okay, Liquid Stampede mangyayari na ba dito? Kasi mukhang mauuna ang setup dito mula kay Daddy JP. Kaso nararamdaman niya yung mga shuriken at mukhang makakapasok doon sa likod si Demon Kite. JP is down at si Benny Cutie ay makakapag-entropy out. Pero si Carl Dizzy dito, sasaluhin na rin niya yung mga natitirang bala at shuriken at tatlong mawawala para sa Team Liquid. Habang yung side naman ng Aurora ay kumpleto pa rin. Ito na yung sinasabi natin na parang magkakatrust issues ka talaga. Kasi after nung kalamangan dito ng TLPH, Aurora pa yung nakakuha ng Lord. So parang pwede natin sabihin na objective pala yung inaantay nila. Pero ang ganda ng position nila na parang nabaliko yung atensyon ng TLPH.
panoorin natin ang ating Infinix Instant Replay. So si Rene J din nagset sa likod. Si Demon Knight kinamit niya yung shadow kill. Tapos si Edward nagmala marksman na rin pala. Tsaka parang ang nakita pa natin dito, hindi nangyari yung sobrang protektado na naman ni Sanji at ni Benny Cutie kasi hiniwalay na mismo ni Rene J kanina eh. And they had enough resources para magkaroon ng parang enough na oras na parang hiwalayin nga dito at mahanap ni Demon kahit yung mga crucial na members doon sa likod. So parang isa yun sa mga kinakailangang ingatan din ng TLPH apart from yung napakagandang astral echo ni Yue. Nahanap talaga yun, Oo. na-revealing area kung nasan yung mga kalaban dito. Nung ginamit niya yun, na-reveal talaga. Kung position reveal, parang ganyan nangyari nung time na yun. So, okay, so si Edward ay medyo magbibigay lang muna ng vision sa kanyang mga kakampi. Lord will march in dito sa may top lane. Yung 2.5k na kalamangan. Now at 256 probably ay makakaroon na tayo talaga ng total shift in economy. Lalo-lalo na pag nasira yung Torre dito sa may middle lane. Maniniwala na talaga tayo na hindi pa tapos ang laban hanggat hindi pa siya tapos. Kasi nangyari na naman ng isa sa mga pinaka-nagpapaigting ng trust issues natin sa buong regular season. Even nag-transition na siya hanggang dito sa playoffs. Pero if ikaw ang Team Liquid Philippines at the very least, ang isa sa mga kakapitan mo naman ay meron kayong Nathan. So alam naman natin for a fact na iyan ang isa sa mga heroes na sobrang gusto mo lang din naman na patagalin kasi late game ma-activate yan. Tsaka based sa natin, kung statistics-wise din, yung Nathan is mostly pagka yung dumedepensa, parang ang taas ng chance for a comeback. Kasi ang hirap i-penetrate ng base na merong dumedepensa na Nathan. Not unless maging maganda yung setup play dito nila Rene J and even Edward. Kasi isa lang naman yung Purify eh. Pag nagamit na yung Purify, tsaka na ulit pwede pitikan ng another crowd control. So most probably sa ating 12-minute na laban ay Lord na naman ang inaantay dito ng mga players natin. Tsaka kailangan na rin ba ipasok yung kaunting hindi ka na naman manggagaling sa predictable na directions. Kung sa southwest ka, parang sa west ka muna ngayon. Maiba ka yata ng degrees kapag gusto mong mag-attempt for against Aurora MLBB kasi yung sense dito ni Yue, yung mga latag niya talaga ng Astral Echo, sobrang dine-deny eh. Yung gustong maging mga plays ng Team Liquid Philippines ng paulit-ulit magmula pa sa kanina. So especially for this upcoming Lord, papaano kaya nila lalaruin ito? May diversion naman sila, pero Pwede sino ang willing kang ipadala? Di ba? Parang sino ang magmamando muna. Pagkabitbit ni Sanji dun sa mga kakampi niya, sino kaya din ang makakasalubong nila? Minsan mapapaisip ka rin, magta-diversion ba tayo or baka medyo delikado? Okay, so nag-diversion para hindi na maglakad sa doon sa pwesto na yun. So hindi na kompleto mga players ng TLPH. Si JP nakaabang kung sino pwedeng puntahan doon sa gitna. Even Yue naghahanap ng mga dito, ng mga players ng TLPH. Yes, nangangalahati na ang Lord Sobrang kinakailangang ingatan ito na magkabila ang kupunan. Kapag ka nagkaroon na naman ng magandang Astral Echo, hindi malabong sundan ito agad ni Rene J kasi lalaki nga yung range at ayun na nga! Nangyari ang ating sinasabi! Pero mukhang nararamdaman na rin ni Rene J yung hapde at papasok na nga si Benny Cutie, si Domeng lang ang target! Kaso sinalo niya rin yung Ogi Shadow Kill and Cartz! Ginuha niya lang yung Lord! Pero tuloy yata yung teamfight parang hahabulin ba ng mga players ng Aurora, hindi lang muna at magkakaroon yata ng diversion play. Biglang po akala ko another team. Ayun yung mga trust issues. Pagka nakakakita ka ng gano'n, nakala mo teamfight yung pala, huwag na tayo maglakad. Huwag na natin lokohin sarili natin. Kailangan natin umuwi. Pati kasi kami, napapakabay. So hindi siya necessarily isang bagay na parang napapabayaan lang nila. Kumbaga, parang aranggap at alam naman nila yun. Pero eto na yung 1v1! At hindi na yun maiiwasan! 2-0 na ba yung score natin? Dun sa natin? Kung kasama game number 1, mukhang ganun na nga. 2-0 tayo ngayon, pero talagang hinanap ni Demon. Kahit sabi niya, assassin din ako eh. Napangiti si Smiling Demon. Nung nakita niya si Cartz, kung ako din ay suyo, dito din ako dadaan kung meron kaming Lord sa may bottom lane at talagang naabangan dito ni Demon Knight. So, Demon Knight is at 4-0-2. So, dahil din doon, yung nasira lang ng torre dito ng TLPH is yung doon sa may bottom lane. Hindi sila nakadiretso doon sa may inhibitor turret. Grabe, nabanggit mo, ganito yung suyo. Kung ako dadaan, parang ganun. Ganun din ako manunuyo. Napapaisip tuloy ako kung makikita pa natin yung suyo mula kay Demon Knight anytime soon. Tsaka kung paano niya rin i-utilize, no? Kung ganito ka-agresibo ang laruan ng Aurora MLBB. Pero despite that, 6-7 na naman ang nakikita nating kill score
15 minuto na tayo dito sa laban natin, pero doon mo alam na napakatansyado lang ng mga pinipiling team fights na itong dalawang teams natin eh. Oh, ito yung tansyado talaga na gano. Tinansya talaga ni Rene J na magiging target ako ni Sanji. Mag-build nga ako ng Athena Shield para mag-proc muna. May added siya na panaproc ng Athena Shield. Yes. Parang mas tatagal pa siya sa team fight from the expected na duration na kaya niyang isoak in Yeah. lahat ng damage. Goal difference ay halos mapantay na rin. Ang sabihin na natin malawak ang difference ay yung sa may EXP lane dahil around 800 para din sa ating game. Pero pagka tumatagal kasi, yung mga 16 minutes, 17 minutes, dyan na dumadating yung sinasabi nating game equilibrium. Oo, napapaisip ako ngayon kung papaano na naman ito haharapan at ilalaban ng Team Liquid Philippines kasi nasa point na tayo na kung kanina ay mabilisang punish ang nagagawa ng Team Liquid, parang magiging other way around na siya. Kumukunat na kasi ngayon eh. Oo. Kumukunat na yung mga dapat na, na maging makunat. Tapos naramdaman niya, tumaas yung balahibo ni Sanford. Sabi niya, hala na tumaas yung balahibo ko, meron tigrill na dito. Oy, hindi yata tutuloy. Okay, baka saluhin ng implosion. Pero nag-astral echo na, Nag-astral echo na ang Aurora MLBB at mukhang pinopokus na yung Lord. Grabe yung kanilang paghawak dito ng control sa ating Lord Pit at papasok na nga doon si Edward with the implosion follow-up as well. Pero si Benny Cutie, pinapato na rin yung lahat ng kanyang mga platito. At mukhang kinakailangan ng tumakbo ni Renji kasi double kill na to para kay Carlito. Pero si Sanford, siya ang tutumba. At si Doming, isusunod pa nga nila. Hindi na masyadong lalaban ang Aurora. Pero sabi ni Yue, lalaban pa pala! Okay, tatlo na patay para din sa side ng Aurora pero kinagandahan para sa TLPH nakakuha pa nila yung Lord. Akala ko nung nakita, di ba, ginamit yung teka, hihinga Okay, si ate. Inhale. Hihinga ang babae. Okay. So, kanina ginamit yung diversion. Yes. Akala ko, ipa-fast Lord ng Aurora. Ito na naman ang Lord na hawak-hawak ng Team Liquid Glorious Philippines. Glorious Pathway. Susugurin si Domeng. Maabutan pa siya dito. Nandun yung Astral Echo. At mukhang napakasakit na nga nung mga shuriken. Natutunaw dito yung tigwalang. Pero makakadepensa pa yata ang Aurora. Madedepensa nila yung Lord. Yung mga shuriken din dito ay hindi na ipipilit na tumama dun sa mga players ng Aurora. So, disiplina muna Okay. ang pinapairal din dito ng TLPH, even for Aurora, parang lahat ng mga pwedeng pwesto na depensahan ay dinedepensahan. Even kay Yue dito, lahat ng mga pwedeng lagyan, nilalagyan. Milk tea ka muna. Skin kasi parang... At saka sa bagay, yung mga binabato niya mukhang sago. Di ba? Mapapaisip na naman tayo sa mga ulam at hindi man ulam, may mga dessert. Pero anong oras na kasi ng gabi? Sana 8:16 na. Sana ayan nakapag-dinner ang mga Mahaba-haba natin dyan. mahaba pa tong araw natin, guys. Kung meron lang ng rivalry sa MLBB para makadikit na yung Oo. yung Demon Kite at saka Carl TC. Tingnan mo naman, 18 minutes na tayo dito sa ating 19 laban. na nga eh. Magna-19 na pala tayo. 9 yung kills ko. Oh, so sana talaga ay nakakain na kayo at Niya dito. Isa lang yung sago niya, pero pagka tumama yung sago, parang ramdam na ramdam dito ng mga players ng TLPH, lalo na yung kill kanina ni Yue. Yue, by the way, already has the Divine Glaive. yes. Ang difference nga lang siguro dito for against Sanji's hero is that yung kay Sanji mas mapoke. Yep. Parang continuous yung pwede niya ibitaw. Oh, yan naman din yung isa sa mga binanggit ni Coach Arcadia kanina no, sa ating Infinix Game Tambayan. Pero eto na rin siguro, dito napapasok yung isa sa mga disadvantages na willingly nilet go na ng Team Liquid Philippines yung kakabayahan nilang abutin dito si Yue. Not unless may isang magandang diversion and surprise play talaga, no? Tapos diretso sipa, Oo, tapos lahat na ng mga pwedeng gamitin ng mga skills. Kasi so far, di pa nabibigyan si Yue at all eh. Para Oo nga, dito no, sa... 105. Tapos naka-purify pa siya if ever na siya yung targetin Yep. ng Way of the Dragon. So kailangan may ma-force dito na mag-purify from any one of the players of Aurora para makasecure sila ng, let's say, play against them. Kaya din siguro lagi nakapwesto din si JP sa side na yan para yung nasa may long push, tsaka sila Okay. mag-set up play. Yep. At ngayon, mauulit lang ata ang ating nakikitang nagiging play ng Team Liquid For the Philippines. teleport. Prior to this Lord objective. Pero nandun na nga si Edward. Nag-engage na naman. Revitalize na ikasa na rito ni Sanford. At napakaraming masasaluhan ng mock-up. Pero si Edward dito mukhang siya pangangunang tutumba. At si JP, napapayo immortality. Pero makaka-out pa yata. Hindi nabutan doon ng mga binabato ng Aurora. Okay, naka-build na rin dito si Benny QT ng kanyang immortality just in case. So JP is still alive at si Edward ay hindi buhay para rin sa Lord. So parang hindi din i-force yata ng mga players din ng TLPH na simulan yung Lord or baka binebate nila na lumabas muna kung nasan talaga ang mga players nila para
mas manalo sila sa team fight. Kasi -1 nga naman talaga eh. Oo. Pwede i-force agad. Kasi meron pang flicker dito si Renegade. Baka inatay lang din niya yung kanyang implosion, flicker explosion. Bahala na kung pwede nga makapindot mamaya kung mga greens ay available na. Yes, tsaka may dalawang Purify pa naman si Yue and Domeng, pero diversion play. Gagamitin nila doon sa likod at mananalo sa retrian si Carolito! Kaso si JP sasaluhin ng Adoyo Implosion. Domeng ang magiging kapalit doon, kaya mukhang masaya doon ng TLPH. At naharap-harapan, Sanji kontra sa kay Demon Kite. Winter Truncheon play! At hindi na nga mahabol pa, pero makukuha ng TLPH ang Lord! At yung Lord na yan ay dadaan dito sa may bottom lane. Napilitan na rin na mag-build dito. Hindi, mag-build talaga si Demon Kite ng Rose Gold Meteor. Decision sinabi pag napilitan, hindi mag-build talaga siya. Anyway, 11-10 yung ating score. So nakikita natin yung aggression ng TLPH na foresee din nila. Brigida na merong pupwesto doon just in case from Aurora at si Demon Kite pa nga yung napapwesto doon sa area na yun kanina. So kita natin ngayon kung paano gagawin ang diversion play para hindi na maglakad pa mga players nila ng TLPH. Oy, pero si Rene J ha, teka lang Eh, ha. parang manggagaling sa likod, aabot kayo, yan ang tanong natin. Ay, magkagaling sa likod!